be a group who will help me. Kasi po nung time na salingkit-kit pa nga lang po ako, sinasama na nila ako. So, naging mataas po yung confidence ko na puwede rin nila akong tulungan once na nag-start na talaga ako. And then there's more to offer than what I'm receiving from work. Yun lang po talaga isa din na 'pag sinipagan mo talaga si I Am Worldwide at ginawa mo siya daily, meron at merong reward ka talaga na okay? And then few months after I joined, I resigned. Okay po. Primarily, ang reason ko po ay pandemic po kasi. So, ang hirap po magtrabaho sa hospital kasi ang taas ng risk ng health mo nun po, eh. Tapos umuwi pa ako nung time na yun sa family ko. So, possible kung galing ako ospital at uuwi ako sa bahay, may mahawaan ako. 'Di ba po? Eh, lalo na po kung may mga senior po or matanda na po, may bata sa bahay po na tutuluyan ko. Baka mahawa po sila or kung hindi man ako mahawaan, maging ano po ako, parang asymptomatic, 'di ba? Madala ko yung virus sa bahay. And then dun po ako naging ano, yun po yung season na naging turning point ko po na gawin siya ng full-time. Kasi unang-una, yung time nga po, bukod sa, part-time ko pa lang siya ginagawa, hindi ko naman talaga sobrang nabibigyan pa ng focus yung I Am Worldwide business natin. And then yung health, kasi nga po, pandemic po yung time na yan. And then focus. Okay, hindi ko rin po talaga kasi nabibigyan ng focus yung business natin. Aside sa kahit papaano nakakapagbenta tayo po at nakaka-attend pa minsan ng mga training. Okay? And hindi pa po tayo natigil, no? Hindi lang po tayo nag full-time. Ginawa po natin siya sa GGS, which is super, super, super out of my comfort zone na po siya. Kasi, eto po, titira po ako sa bahay na may mga kasama kong hindi ko kilala. Well, kakilala ko sila for a few months time, pero yung wala kang idea sa mga character ng mga tao 'to, ganyan. Tapos, ang tawag dito, lilipat ako na parang lahat sagot ko na, yung mga gano'n. Talagang nakakakaba po. Actually, atras abante pa po ako nung time na yun, kinakausap pa po ako ng mga mentor ko na lalabas daw talaga yung potensyal ko 'pag nag-condo ako, ganyan and everything. So, 2021 po 'yan. Nagha-po ako, pandemic pa po nung time na 'yan, ako po ay nag-condo. Tapos tingnan niyo naman po 'di ba, wala po akong kagamit-gamit kasi lahat po ng mga gamit ko sinurrender ko na po sa dati kong work. So yung laptop ko hinihiram ko kina Mentor Steph and Mentor Dennis, ta's yung table ko wala po akong table niyan. Ang table ko yung Durabox na dinala namin nung nag-impake po kami papunta dito sa GGS. Okey po, pero tingnan mo naman po makapagsalita ako diyan akala mo energetic po 'no, tapos yan busy creating the life of my dreams talaga yung aking caption, yung alam mo yung hopeful ka kasi may vision ka ng pinanghahawakan, kahit medyo kinakabahan ako ng time na yan, okey po. Tapos, and then 2020, tama ba? Anong year? Yan. So, the next year po, 2023, nag-declare na ako ng SAFAR. Kasi po, after po nung year na yon 2022, naglabas na po ng sasakyan si Mentor MC. Okay, after 1 year po namin sa condo, naglabas po ng sasakyan si Mentor MC. And then 2023, ayan po yung time na nag-declare na ako. Kasi po, nag-vision board po ako, pero nahihiya po ako magsalita sa harap. Sobrang nahihiya pa po. Kahit po nung time na yan, nakikita nyo na ako nag-host. Pero kapag ako na po yung parang magsasalita na ako, magde-declare na ako ng goals ko, talagang nanginginig yung tuhod ko, parang alam mo yung nanginginig yung pagkatao ko. Pero nag-declare po ako ng SAFAR niyan and car nung time po na yan. So, ang ginawa kong step after po niyan, nag-apply ako for license. Kasi nga yun daw yung una para at least ma-feel mo na papunta ka na dun sa direction ng mga hinihit mong goals. Okay? And then, during that year din po, unti-unti po tayong nare-recognize sa ating mga hard work and yung mga leaders din po na natulungan natin kasi nagiging part na po tayo ng mga top earners ng team, 'di ba po? And then before that year ends, yan po yung isa sa mga naging challenge ko. Ako po ay syempre po nag-iipon nung time na yan pang-purchase ko na po ng car kasi yun na po yung ano ko, eh, yun na po talaga yung goal ko during that year. Tapos may dalawa pong nangyari bago matapos yung taon na yan. Okay, so naglabas si IM ng promo na mag-upgrade sa Jade. Okay, so nag-upgrade po ako. So another ano po yun, credit card po yun, nag-credit card po kami ulit nun. Tapos at the same time, yung time po, magpapasko po yan, ako po ay na-scam. Okay? So yung pera po na talagang
natabi ko para sana sa car ko ay nawala po talaga. Then po yun po yung time na ako po ay nag-report na sa krame, basta yung mga time po na yan, okey? Pero nung una po ano masakit, mahirap, 'di ba, kasi alam mong pinaghirapan mo ta's mag-a-adjust ka ulit kasi nag-upgrade ka nga sa Jade through credit card. So, parang sabi ko, paano ko kaya sisimulan yung pagbabayad? Yan, kinakabahan po talaga ako nung time na yan. Until eto nga po, eto yung mga ilan sa mga natutunan ko na every time na talagang nacha-challenge ka, you still continue na mag-declare ng good things over your life. Kailangan mong sabihin pa rin yung mga gano'ng bagay kasi minsan baka isa lang naman yung naging struggle mo nung araw na yun, kalimutan mo na lahat ng blessings na nangyari sa'yo sa buong 24 hours, 'di ba? Kasi yun yung isa sa minsan nagpapa-shake talaga ng faith or nung ano natin, nung ating pagkatao, 'di ba, nung character natin. So, usually, we have to really check every aspect of life natin and we continue to declare good things over nung buhay po natin. There will always be someone fighting for you. Nahihirapan na po ako pero natutuwa po ako during that time kasi nakikita ko at nararamdaman ko that there are people na may nagpe-pray at nagpo-push pa rin sa akin na gawin pa rin at magpatuloy. Kasi ang hirap po 'di ba, na parang gano'n yung mga nangyayari sa'yo. Isa po 'yan sa talagang naging challenge ko nung time po na 'yan. Okey, kaya kung ikaw nandito ka sa season na nacha-challenge ka, 'di ba, nahihirapan ka, even mag-show up nahihirapan ka, lagi mong alalahanin na meron at merong isang tao pa rin na nagpe-pray at gustong i-push ka. Okay, meron na at meron po 'yan. There will always be a voice that will tell you to stop. Marami po 'yan lalo na kapag dalawa po kasi 'yan, eh, kapag nacha-challenge ka at 'pag merong magandang dumarating sa'yo na magandang offer, minsan napapatanong ka, darating ka sa point ng buhay mo, eto na lang ba gagawin ko over I am Worldwide or ayoko na ba, ititigil ko na ba, 'di ba? Meron at merong kung meron at meron kang naririnig sa training na encouragement na magpu-push sa'yo, at the other side meron at meron ka ring maririnig na magdi-discourage sa'yo. Lagi po 'yan, dalawang bagay po 'yang talagang magtatalo sa utak mo, okey? So, ikaw na lang po magde-decide on your own na ano ba, itutuloy ko ba? Ano ba yung papalakasin mo? Ano yung lalaksan mo na volume? Kunwari may dalawang bumubulong sa'yo, tumigil ka na. Yung isa naman, hindi meron pa yan, meron at meron, push ka lang. Ano yung papalakasin mo na volume? Nasa kabila mo ba or nasa kabila? 'Di ba? Kasi po yung business naman natin ay, tawag dito, it takes time to build. Okay, pero ang kagandahan po kasi dito hindi ka nag-start lang talaga sa scratch, eh. Hindi ka nag-start na ikaw lahat. Kasi, meron kang team, meron kang mentors. Mahihirapan ka lalo talaga kung wala kang kasama. Pero as long as ikaw mismo tinutulungan mo yung sarili mong i-plug in sa team, kumunik ka sa mentors mo, meron at merong matutulong yun sa'yo. Okay po, and ayun po yung ginawa ni Mentor Rachel during that time. And grateful po, glory to God, kasi nung 2024, yun na po yung naging year of harvest natin. Okay po, alam niyo po, ilang linggo po yun after nung last year, 2023, bigla pong may nag-chat sa akin sa GC. Hindi ko pa nga po agad nakita kasi nasa message request na part ako ng top earners ng Team MVP, ganyan. First time ko po kasi yan nung time na yon, nung year na yan na ako po ay naging part ng MVP awardees. So sabi ko, "Totoo ba 'to, totoo ba 'to?" Napatanong pa ako sa kasama ko nung time na nakita ko 'yan. Tapos kinonfirm ko pa nun kay Mentor Ikay, "Mentor Ikay, puwede po bang pa-check kung confirm ba na kasama ako or nalagay lang ako na mali lang?" Alam niyo po yung gano'n talaga yung pag-o-overthink ko kasi nga hindi ko naman pa na-experience, first time pa lang po. Pero nung time po na tinuloy-tuloy ko pa rin, eto po yung ini-reward sa atin ng ating hard work, siyempre ng Panginoon po, yung recognition unang-una po. Pangalawa, dahil po sa disiplina din na na-build natin, yung mga leaders po, nag-entrust lalo si Lord sa atin ng mga leaders na ating ise-serve at tutulungan sa ganitong negosyo. Isipin niyo po, marami na rin naman pong pinagdaanan, lalo na nung pandemic. Bumaba rin, nagkaroon din po tayo ng attrition, pero darating at darating pa rin yung mga tao. Kung nawawala, may babalik, may papalit pa rin. Okay po, and yan po yung year na nag-stay in focus tayo, naging mas disiplinado po tayo, nag-serve tayo ng leaders. Yan po yung naging focus natin, and siyempre
Thank you Lord kasi unti-unti meron ulit tayong mga bini-build na rising leaders, 'di ba po? Hindi man lahat kasi kung ikaw bini-build mo yung sarili mo along the years na ginagawa mo yung negosyo, isa rin yun sa dapat goal po natin. Mag-build din ng leaders. Turuan po natin sila. Okay? Ayan. Tapos, eto po, thank you Lord kasi na-experience na rin po natin magkaroon ng weekly income. Ito pong mga kasama ko sa condo, mga nag-full-time, unti-unti rin po. 'Di ba? Nung time po na 'yan talagang na-enjoy namin kasi parang lahat po kami ay merong weekly income and grateful po kasi bukod po sa income natin sa IM account, nagkakaroon din po tayo ng mga barley sales, yung mga retail sales natin kasi marami naman pong ways of earning eh, 'di ba? Aanuhin mo lang talaga, sisipagan mo lang talaga din. Okay, and ito po, first time din po na may mga kasama na akong leaders na kumikita ng malaki and I'm so grateful po na ipakita yan sa inyo na hindi na lang po tayo yung kumikita, kundi marami na po leaders din natin, okay? So, later on, ipapakita na rin natin yung mga picture nila. And ito po, 2025, last year, it is my declaration. Okay, naalala ko, sinasabi ko to kay Mentor Ike, parehas kami ng declaration ng 2025. It is my year of completion. Kasi, nung ine-evaluate ko na yung years na nagko-full time ako, sabi ko, Lord, ito yung wino-workout ko, ito yung goals ko. Pwede bang yung 2025, i-declare ko na year of completion, na lahat ng hard work ko, dito mo naman ilagay yung reaping na, 'di ba? Okay? So, 2025, ano po yung nangyari? First quarter po, yan, nagkaroon po tayo ng rank ups. Hindi lang na lang po tayo, kundi yung mga leaders po na under din ng organization natin. Second quarter, yeah, first, ano po, tagal ko po itong pinag-isipan din. Pero, thank you Lord kasi naisakatuparan po natin yung offline event po natin ng second quarter. Third quarter, first time ko pong makahit ng travel incentive ng company and we are so grateful to that, no? At hindi lang po tayo kasi may mga kasama tayo at marami po tayo sa Team Eagles. 'Di ba po? Talagang nag-enjoy po tayo diyan. Okay? And okay? And syempre, bago natapos nga po yung taon ay ibinigay sa atin ni Lord yung ating car. Okay? So, ito po marami ding salamat kasi hindi po talaga, akala ko po itong year pa siya i-release. Pero pagkagaling po talaga namin, kasi po nung November po ay nasa ibang bansa po ako, di ba? So, pagkabalik po namin dito ng Philippines ng December, talagang naging smooth lang talaga yung process po ng aking pag-release ng sasakyan nito. And we are very grateful kasi yung mga taong nag-pray for this ay kasama ko na rin na-enjoy yung fruit of hard work po natin sa business. Okay? So, maraming bagay po or maraming beses sa ilang taon ko pong ginagawa si I Am Worldwide na talagang natakot ako, nag-alangan ako. Pero ito po yung ilan sa mga gusto kong i-share sa inyo na lalo na kung may goals ka, 'di ba? You have to do it scared. Lahat naman po tayo meron tayong kinakatakutan, parang madalas tayong mag-worry kasi ano na 'yan eh, natural part na po ng ating pag-iisip 'yan, 'di ba? Na tayo ay nagwo-worry talaga. Okay, but sabi ko nga, progress starts with courage. Hindi man yung sobrang kasing tapang talaga na nakikita mo sa ibang tao, pero alam mo sa sarili mo kapag nilakasan mo na yung loob mo eh. 'Di ba? And courage is built in the ordinary before it is displayed in the extraordinary. Ikaw na lang din magde-decide sa sarili mo na kailangan mo na. Kailangan mo talaga mag-step up. Kailangan mo na talagang gawin 'to. Kahit natatakot ka. I'm sure marami dito sa mga mentors natin na nakita niyong nag-excel at nag-share na ng kanilang mga resulta. Kinabahan din po yung mga yan. Tama ba? Sa lahat ng mga mentors natin na nag-rank up, naglabas ng resulta, ng sasakyan, and everything. Tama po? Kakabahan ka eh. Pero at the end of the day, parang may-excite ka rin na, ito na yun. Ito na yung binigay ni Lord na fruit of hard work ko sa ganitong negosyo. Okay po? And I was worried of starting the business. This is very true po. Actually, nung sinasabi ko po lang po sa inyo kanina na mag-hub ako dito sa GGS, ayoko na po. Alam niyo po yung nandun na yung down payment ko, binigay na namin, pero parang ayoko. Umaatras abante po talaga ako. Pero nagpapasalamat ako kasi, yun nga yung sinasabi ko, darating ka sa point na natatakot ka, pero ipupush mo na eh.
kailangan mo na, eh. Alam mo 'yun, ikaw na rin hindi hindi na minsan yung mentors mo yung kailangan mag-push sa'yo, ikaw na mismo yung magpu-push sa sarili mo. Kasi kahit ano namang push ng mentor mo kung ayaw mong gawin hindi naman mangyayari 'yun, eh. Tama po? 'Di ba? Ikaw at ikaw pa rin ang magde-decide at the end of the day kung ano yung gusto mong mangyari, kung anong level up yung gusto mong makita sa sarili mo. Okay. And 'di ba po, from isang tao na talagang sobrang worried sa pagsa-start ng negosyo pero in-entrust tayo ni Lord sa mga ganitong blessing po, hindi lang sa income, hindi lang sa mga nakikita niyong result, pero sa mga taong natulungan po natin, 'di ba, na nag-excel din, 'di ba? Marami, marami ka pong makikita na pagle-level up. Hindi niyo lang po basta puwedeng makita na ang growth ay dapat kotse lang, hindi. Kasi along the years na alam mo sa sarili mong ginagawa mo yung negosyo, naggo-grow ka. Unang-una diyan yung mindset mo, pangalawa yung character mo. Kapag yan naayos na yan mga mens, sunod-sunod na po yan. Nage-gets po ninyo? Okay? And there is really a perfect timing for each one of us. Kung hindi ikaw ang nasa spotlight ngayon, palakpakan mo yung mga nasa spotlight kasi hindi mo rin naman alam yung pinagdaanan nila, eh. Darating at darating yung time mo. Ibe-bless ka ni Lord with your hard work, with your integrity, with your honesty in doing the business. Lalo na kung passion mo na, ibe-bless ka niya. Maniwala po kayo sa akin. Okay? I have fear of heights. Ito po, commercial lang, 'di ba? Nakapakita ko na po 'to last time sa MVP day po nung ako ay nag-share. Sobrang takot ko po sa eroplano. Parang ilang beses na po atang may mga nagpaplano, kahit po yung mga college classmates ko, yung mga kaibigan ko pa po dati, parang nagpaplano sila travel. Pero yung idea pa lang po na sasakay ako ng eroplano, tas ang taas-taas, mahirap na po para sa akin yun. Parang buong pagkatao ko na po gustong humiwalay. Okay po. Pero nung na-hit po nga natin yung travel incentive, marami pong bukod po 'to sa sa Nothing beats a yan Jet2 holiday. parang travel. And right now, you can save £50. Yan. So, ito po, travel incentive natin ng Hong Kong and Macau yan. Hindi po kami magkakatabi ng mga kakilala kong mentors. Ibang team po yung katabi ko. Tapos, sobrang maalog yung airplane yung time na yun kasi nung may bagyo po nung time na yan nung lumilipad yung eroplano po. So, sobrang maalog po talaga yung eroplano na akala mo nasa rides ka na, nasa roller coaster ka na. So, nung time po na yan, parang iyak na ako ng iyak. Hindi ko na, alam mo yun po yung nasi-CR na ako, ang sakit na ng tiyan ko, naduduwal na ako. Hindi ko na po ma-explain yung nararamdaman ko na ganyan na pala yung itsura ko. 'Di ba umiiyak ako tapos yung katabi ko sarap ng tulog po 'no. Tapos hindi ko alam na may nagvi-video pala sa'kin. Okey, yung mentor po, si Mentor Pat po, binibidyohan niya pala ako, chine-check pala nila ako kung kamusta na ako. Pero hindi nga lang po nila talaga ako chineck lang, binidyohan pa nga talaga ako nga naman 'di ba? Ayan. So, ganyan po yung takot ko Per sa height. person. That's Okey po. £200 May off one for time pa po na nag-rides kami sa Disney, tapos wala akong makapitan kay Mentor PJ pa ako kumapit. Tapos si Mentor PJ talagang alalay sa'kin. Naalala ko lang po kasi gano'n po ako katakot sa heights talaga nung time na 'yan. Pero grateful to God kasi pinush pa rin natin. Sayang naman 'di ba kung dahil lang sa takot natin sa heights hindi tayo makapag-travel ng libre sa ibang bansa. And because of that, in-overcome pa rin natin, pinush natin. Siyempre until now po meron pa rin namang fear po 'no. Pero kung hindi ko po kasi sinimulan na sumakay diyan at labanan yung takot ko, hindi ko po ma-e-experience yung maraming bagay na ito. Ayan, 'di ba? Hindi po tayo makakapunta sa mga lugar na 'yan, 'di ba? Hindi ko po ma-experience 'yan kasi unang-una, makakapunta lang po ako diyan via airplane, okay, or cruise, 'di ba? Pero ito airplane po 'yan, 'yan. So, thank you Lord kasi napuntahan po natin 'yan while doing the business full-time po. Ayun po meron pa pong isa na nakahit tayo ng bonus habang nasa travel, 'di ba? Malaking pasasalamat po natin kasi portable yung business natin, eh. So, kahit nandun po tayo sa ibang bansa basta may internet, 'di ba? Maaano po talaga tayo, magagawa pa rin natin kahit papaano yung negosyo. And eto po recently, 'di ba, ayan, sakto po meron pong incentive ngayon si I Am Worldwide, 'di ba? Sakto po pagkauwi namin yan yung nilabas na incentive, 'di ba? So,
ang kagandahan din naman po, eto this time libre, 'di ba? Ito po ay ano naman po, ay matagal na po nating prepare yung funds natin diyan. Pero ayan, ay ito po yung recent na travel natin last month. Nag-Thailand din po tayo and nagpapasalamat po tayo sa privilege na makapag-travel talaga because of IM Worldwide business po natin. Okay? Next po, decide and be disciplined. God can do miracles with what we have. Kailangan lang talaga natin maging disiplinado sa kung ano yung mga bagay na in-interest sa atin ng Panginoon. Okay? So, wag po kayong parang, ano ba yun, mada-down, mafe-feel na parang nada-down kayo sa sarili niyo habang sinisimulan niyo yung negosyo. Kasi, minsan nakatingin ka na dun sa mga mentors na may resulta eh. Hindi mo naman, kailangan mo minsan alamin kung paano sila nag-start. Okay? So, si Mentor Rachel po, bago niyo po siya nakikita kung ano man yung ine-enjoy niya sa buhay niya ngayon, di ba? Nag-start po yan na walang high-end and expensive gadgets, walang sasakyan. Isipin niyo po, nakikihiram lang po ako. Nakikihiram lang po ako ng laptop niyan. Wala po talaga akong gamit. Alam ko nga po yung pati yung earphone ko diyan hinihiram ko pa rin eh nung time na yan. Okay? Tas ito first time ko po mag-ano, angkas. 'Di ba? Ngiti-ngiti lang ako diyan pero kinakabahan na po 'yan. Tapos ito po sa jeep, ayan mahabang pila sa jeep, na-experience po natin 'yan. Tapos sa MRT, isipin niyo po, nauna pa akong mag-ano, makapunta sa MRT station bago sila mag-ano, mag-open. 'Di ba? 4:47 AM po 'yan. Nagta-travel na po tayo. So, na-experience po 'yan ni Mentor Rachel bago po niyo nakita na meron na siyang sasakyan. Okay, diyan po nag-start si Mentor Rachel. Okay, and thank you Lord from talagang dati walang sales, 'di ba? May araw po. Dati po nung nag-full-time ako sa condo, kapag wala kang benta or ikaw pinakamababa na production during that week, 1 week ka rin maglilinis ng condo. Ganun po yung disiplina sa amin noon. So, dun po kami na-build na dapat everyday may ginagawa ka. May activity ka, hindi ka maghihintay. Na kunwari may isa kang kinausap na tao ngayon, hihintayin mo siyang maging available at magkapera para bumili sa'yo ng barley. No. Kung wala pang fancy or pera yung kausap mo right now, next ka na. Mag-next ka kasi pwede mo naman silang i-follow up. Ganun po. Hindi kami, ang disiplina po nung first year kong nag-condo po dito, bawal po walang kausap each day. Sa mga nag-full-time po ng dito sa GJS na nakasabayan ko, naging kasabayan ko po, bawal po. Dati po, 'pag wala kang talk, wala kang kain. Gano'n po yung disiplina namin dati. Tama po yung pero hindi lang po halata kasi siyempre malusog tayo nung mga panahon na yun. Masarap kumain pero meron po kaming gano'ng instance or discipline dati nung nag-full-time kami. Walang kakain hangga't hindi nakapagpasa ng close deal. Gano'n po kami no'n. Grabe talaga naalala ko, isa po ako sa naging kulelat talaga. Tapos 1 week ako naglilinis ng condo, mula hagdan hanggang kusina, hanggang dun sa may labahan na area, CR. Napagod po ako no'n, Gigising talaga ako ng madaling araw para lang linisin yung buong condo namin at sala. Simula po no'n, ayoko na. Hindi ko na ulitin. Gagalingan ko na. Gano'n po yung naging disiplina namin. Kaya kung ikaw nag-full-time ka, full-time ka ngayon, nagsa-start ka mag-full-time, kailangan mo talagang i-discipline yung sarili mo. Okay po, I remember, si Mentor Pat, alam niya pa pong nagtatrabaho ako, ang sinasabi niya lang sa akin, kung ilang oras ka nag-work sa trabaho mo, i-convert mo lang sa IM Worldwide. Kasi minsan 'pag full-time para kang parang nagiging fooling time siya, eh. 'Di ba kasi hawak mo yung oras mo, wala kang boss, so hindi mo didisiplina yung sarili mo kung paano mo ima-manage yung 4 hours. Ang disiplina mga mentors, nagsa-start 'yan sa paano mo i-ha-handle yung sarili mo, yung oras na meron ka. Do you agree? Dun po 'yan. And from there po, ayan, iyan po unti tayo talagang binless ni Lord. Ayan, hanggang sa nabigyan din po tayo ng provision, binless din po tayo na mag-upgrade sa mga tools natin sa ganitong negosyo. 'Di ba po? First time po ni Mentor Rachel magkaroon ng mga ganyang gadget. Totoo po, okay? Ok so, pero wag po kayong
kasi ilang years din naman pong nagtrabaho si Mentor Rachel bago niya na-reach yan. Yung iba nga po meron mabibilis dito, 'di ba? Na meron agad na mga ganyan. Pero ang sinasabi ko lang po, kung ano yung meron ka ngayon, i-maximize mo. Kung marami kang flyers, bumili ka ng flyers sa mentor mo, i-maximize mo, pamigay mo. Huwag kang naghihintay. Huwag nating hihintayin na may mag-i-inquire sa atin kasi darating naman 'yan. Pero kailangan ikaw din active ka rin. Bago ka maka-experience ng mga passive inquiries, dapat active ka rin muna. Pakita mo yung negosyo mo, i-expose mo. Okay? Yan. Then, pray and visualize. Lagi ko po itong ginagawa. Sasabihin ko po sa inyo, there's one day for everything. One day, may experience mo rin yan. Simula po nag-IM ako, nag-dream board po ako. Hanggang ngayon po, may dream board po ako. Okay? Yan po, nagde-declare tayo. Ayun, minsan, pag may mga gathering po kami, dinodrawing pa po namin talaga. Okay? Yung iba, ini-story ko pa. Kaya po ano talaga yung iba nga po, akala nila nasa aeroplano na ako eh. Kaya, ito po, manifest natin business class na, no? Sa ating next na mga airplane trip. Yan, mini-manifest ko po talaga yan. Tapos nakita ko nga po nung last year, January, ang sabi ko, let's all manifest, 2025 is a year of expansion and travel. And dun ko na-realize, hala, ang dami ko palang naging travel last year. Ang dami palang, lugar na pinapunta ako ni Lord. Aside sa travel and yung expansion din. Okay? So, ikaw, mga mens, anong declaration mo ngayong year? 'Di ba? Nandiyan naman yung mga activities eh, pero ikaw, baka kailangan mong manalangin, umupo, 'di ba? Magmuni-muni kung ano yung kailangan mo. Ano yung declaration mo ngayong year? 'Di ba? Kasa hopping, tas attraction posting. Yan lang din. Yun po yung ginagawa ko. Okay, ayan, 'di ba po? Ilang beses po tayo nagkasa-hopping. Hindi ko lang po lagi napo-post yung pagkakasa-hopping ko, pero nakakailang beses. Minsan nga po kahit po naka-park lang, tinitingnan ko, nagpapa-picture po ako eh. Okay? And one day, it will be your turn. Mangyayari at mangyayari po yan. Okay? So, before I end, ito po yung mga ilan din kanina po yung mga characters during the process. Ito naman po yung mga best practices na pwede nyong i-take note or ituro din po sa leaders niyo. Focus on your DMO. What is DMO? Daily Mode of Operation. Sabi ko nga po, kung full-time ka, kailangan mas ayos mo yung schedule mo. Tama po? Ano yung hindi mawawala sa schedule mo? Ay, yung 5. Hindi pwedeng wala po tayong kausap. Ni chat, kahit pa chat yan, kahit call yan, kahit personal. 'Di ba? 3-feet rule, ginagawa po ba natin yan? 3-feet rule, namimigay ng flyers. 'Di ba? I am 5 po mga mens. Kailangan po hindi yan nawawala. Kasi yan yung lifeline ng business po natin. Kailangan may kausap talaga tayo. Pangalawa, ang isa sa part ng DMO ko, social content. May viewers, wala. May likes, wala. May post ang timeline ko. Ganun lang po yun. Pag may nakita ako, non-follower na nag-view ng story ko, ay wala. Direct approach ka na sa akin. Ganun po talaga ako. Pag nakita ko may nag-birthday na friends ko, ay wala. Direct approach ka talaga sa akin. Opo, ganun po. Eh, araw-araw may birthday, di ba? Lalo na kung marami ng ikaw friends sa Facebook. Lagi, magno-notif po yan. Araw-araw may makikita ka dyan. Lalo na kung madalas ka mag-scroll. Di ba? Makikita at makikita mo yan. And then, exposure. Kailangan mo ma-expose yung business mo. Kahit pa sa simpleng ginagawa mo. Kumakain ka, edi magtimpla ka ng macchiato or ng barley. Diba? Kung mahihiyain ka, start mo muna, wala kang mukha. O kamay na lang. Kasi may ganyan po ang mga leaders na iiya daw sila eh. Kamay na lang. Basta moving. Diba po? Kasi sa picture, kaya ng AI eh. Minsan nga kahit po video, kaya ng AI eh. Ano yung laban mo? Sa dami ng magagandang posters. Kailangan credibility ng Facebook mo nandun. Nakikita nila. You show up. Okay? Kahit feeling mo hindi maganda yung pakiramdam mo, you try. I know every one of us here,
meron din tayong mga challenges. Pero you show up. Kaya congrats sa ating, ilan ba tayo? Wow! 39 participants. Maraming salamat po. Okay? Congrats mo yung sarili mo. Ako rin paminsan. Okay? Next, you add value. Paano ka mag-a-add ng value mentors to trainings and mentorings? Katulad po nito, 'di ba? Pag nag-picture tayo mamaya sa Zoom, lumabas ka magpakita ka sa camera. Tapos i-post mo. Okay? O, bago maging busy sa aking Valentine's Day, ito muna. O, ito muna. Pakita mo. 'Di ba? Na you can do business at home. Okay po? Diyan po tayo talaga nagsipag. Tingnan niyo po yung mga special training ni mentoration. Dahil po karamihan sa mga leaders ko ay part-time. O sige, ganito na lang gawin natin. 4 times a week tayo magti-training. Kung sinong available sa Tuesday, doon papasok. Sa Wednesday, sa Friday, sa Saturday. Ganun po yung ginawa natin. Nakakapagod po yung mentor. Pero kung gusto mo talaga na matulungan din yung mga leaders mo, at ikaw mismo, gagawin mo po siya. Okay? So first, ano po yan, dahil po maraming leaders po sa atin na talagang gustong gawin yung negosyo, pero gusto din nilang matuto. O sige po, dahil full-time naman po ako, gawin natin ng ganitong araw. Kailan break mo, mens? Ganun po. Sure na ba, mens? Set natin every Thursday, dito tayo. Every Friday after work mo, nakauwi ka na ba niyan? Lahat ng may work sa Friday. Yan. So by group po yan sila. Okay? And then, lalo na po kung malalayo po kasi, tas nasa ibang bansa, hindi kaya na magpunta sa office palagi, paano sila mag-fire up? I-connect mo sila kahit sa Zoom. Kasi kahit marami naman tayong offline activities, may Zoom tayo eh. 'Di ba po binagsak sa team natin last time yung mga schedule ng MVP, mga ano 'yun? Unity Day, MVP Day, tapos yung mga Zoom trainings every Monday and Wednesday. Plug in. Plug in lang. You add value to your team. Lagi mo ipapakita sa kanila, yan ang kailangan mo. Kasi hindi na, lalo na po ako, lagi kong sinasabi sa kanila, hindi lahat po ng kailangan nyo sa negosyo mapaprovide ko. Kasi ako po, hanggang ngayon, kahit matagal ako, inaaral ko yung negosyo. Pero mas marami po kayo matututunan pag nag-training at nag-mentoring kayo. Yun po yung sinasabi ko sa kanila. Kasi kahit sobrang sipo si mentoration, alam ko po sa sarili ko, hindi lahat yun mabibigay ko. Hindi lahat ng tulong makaya kong ibigay sa leaders ko. Lalo na po kung nagsabay-sabay yan. 'Di ba? Ano pa? Ayan po, kung possible sa lahat ng nasa Metro Manila, ayan, kinukulit ko po yan sila. Pumunta ka, sana makapunta ka, sana makapunta ka. Unity Day, MVP Day, attend po. Okay? Kung wala sila, edi ako na lang. At least nakita nila. Minsan sinasabi ko, asa ka na, mens? See you, mens. Kahit alam kong ang sabi lang sa akin, check ko, mens. Pero re-replyan ko, magsi-selfie ako. See you, mens. Nandito na ako sa office. Ganun lang. You add value. Kasi alam mo na malaki yung tulong ng mga ganitong gathering sa'yo. So, kailangan mapaintindi mo rin yan sa mga bagong leaders mo. Okay? Events and results. Ito, it might take time, pero maganda ma-expose mo rin po talaga yung team mo. Okay? Lalo na kapag mga top mentors, diamond mentors, yung BODs na yung speaker, okay? Effortan mong sila, ma-invite, maka-join. Okay? So, yun lang po. But before I end, gusto ko pong bigyan ng mabilis na Thanksgiving, di ba? Or recognition din po. Gusto ko pong magpasalamat na kay Lord sa lahat ng naging ginawa niya along the journey of my I Am Worldwide business. Syempre, hindi pa tapos si Lord. Alam kong meron pa siyang kinocreate this year sa aking buhay. At marami pa po, di ba? Abangan nyo kasi talaga na nga naman. Marami pa po talagang aabangan for this year. Okay, sa pamilya ko po, alam niyo po, marami pong salamat sa pamilya ko kasi talagang pag sinabi ko, pag-pray niyo naman ako, ganto ganyan. Ginagawa po ng mga kapatid ko, lalo na po sila. Okay, and of course, my churchmates, ever since po talagang naging supportive sila sa akin. Kaya po sila yung mga una kong shinera ng aking resulta. Pinasakay ko po talaga sila. Okay?
And then next po siyempre my team Blazing Dragons and Radicals, salamat po sa inyo sa lahat. Simula't simula po nang nag-join ako na nandito pa rin, maraming salamat at nag-stay sa mga bagong leaders na nandito, ito po yung story ni Mentor Rachel, and sa mga iba pang leaders natin na naging part ng ating success journey here in I Am Royal. Of course, my GGS Mentors, my gosh, halos magpo-5 years po akong tumira dito sa GGS and it's been a great journey for me kasi marami pong tinuro sa akin when it comes sa mindset and sa character. And syempre, itong mga kasama ko na to, na first time ko rin pong nakasama sa bahay, di ba? Sila yung mga ka-live-in ko po for the past 5 years. Pero, ayun, iba-iba man yung mga naging calling namin after ng ilang taon or iba-iba man naging direction namin. Ay, naging malaking pasasalamat ko po sa kanila kasi sila po yung nag-build talaga ng discipline ko. Okay? And of course, sino pa ba? Yan, yung mga kasama ko sa hub, yung mga cross lines, and syempre maraming top mentors po akong ina-idolize talaga. Okay, maraming salamat sa mga inspiration. Salamat talaga sa mga top mentors natin kasi kung hindi natin nakitang nagtuloy-tuloy sila, malamang ako din po hindi na ako magtutuloy dito. 'Di ba? Okay? And to my top mentors, Mentor Peach, Mentor Ikay, Mentor Dennis, Mentor Steph, and Mentor Carl, marami pong salamat sa mga years na nakasama ko kayo dito sa aking journey. And of course, syempre, yung mga kasama ko ng purchase, kay Mentor Pat and Mentor Grace, no? Isa po siya sa talagang nag-push na rin sa akin na bagay, ilabas na rin po itong sasakyanan. Kaya sama ko po sila nung binili po natin yung kotse. And of course, to my angel mentor, Mentor MC na sinalingkit-kit lang naman ako. Pero ito po yung naging result at na-achieve natin sa ating negosyo. Okay, so kung ikaw ay isa sa mga in-invite din, 'di ba? Ituloy-tuloy mo lang po yung negosyo. And magtatapos po ako dito, what no eye has seen or ear heard, no the heart of man imagine what God has prepared for those who love me. So, maraming piniprepare sa atin si Lord. Kailangan lang natin talaga magstay, maging faithful at maging consistent po sa lahat ng ginagawa natin. Again, my name is Mentor Rachel and thank you so much mga men. What kept you going? Kumbaga, sa dami ng pinagdaanan mo, what made you stay pa rin sa I Am Whirlwind and really work it out? Thank you so much. Unang-una po yung leaders ko po. Ganon. Kasi nung time po na nagsa-start ako, naging grateful na po ako. Meron palang nagtitiwala sa akin. Meron palang mag-join sa akin. So, talagang sinabi ko na hanggat meron at meron isa na ako nakakasama o natuturuan, gagawin ko si I Am Worldwide at nagbibigay ng time. Tapos po, yun lang, talagang hindi ko rin po kasi alam kung bakit eh. Kasi ilang beses rin naman ako napagod, ilang beses akong pinaiyak ng ganitong negosyo. Parang feeling ko hindi ako binabali ng mga leaders ko, hindi ako nire-replyan, parang ako na nga yung nag-reach. Alam po yun, ang dami kong naging heartbreaks, in short, sa ganitong negosyo. Pero gustong-gusto ko pa rin siyang gawin. So, dun ko po na-realize na until, ano po yun eh, yung year po kasi na nakausap ko na yung mga full-timers ko. Tapos sinabi nila na, Mentor Rachel, hindi na po muna kami mag-IAM. Babalik muna kami sa pagtatrabaho kasi nahihirapan na rin daw sila. Nung time po na yun, talagang wala na akong kasama, ganun. Iyak-iyak talaga ako nung time na yun. Sabi ko, ano bang mali? Naging mali ba ako sa pagbibuild ng leaders? Pero nung time po na yun, dun ko rin na-receive yung word sa akin na mag-serve ka lang. Kung ano yung kaya mong i-serve sa leaders mo, gawin mo lang. Hindi mo naman na duty na i-transform sila. Ang goal mo lang, kung ano yung kaya mong i-offer para sa kanila. Kung kaya mo, ikaw na lang mag-process para sa kanila, lalo na yung mga malalayo, gawin mo. Hanggang sa, ayun po, na ang pinanghawakan kong word lang, serve. Hanggang, ayun po, ginawa ko lang siya ng ginawa. Doon ko na-realize na, baka calling ko na talaga mag-IM. Kasi hindi ko maiwan yung leaders ko. Tapos, gusto ko pa rin mag-serve sa kanila. Kahit parang, meron po, ilang years akong hindi kinakausap. Tapos, nagpaayos lang, may problema lang sa account. Doon lang ako kinontak. May ganon kang may experience. Tapos, inaaway ako kasi, bakit daw walang products yung IM? Ganon, parang inuutusan na lang ako. Pero sinasabi ko, ito talaga. Yun na yun.
calling ko na talaga. Kasi kahit nahihirapan ako, gusto ko pa rin mag-reach out sa kanila. Ganun po. Yan po. Aside pa po yun sa mga personal talaga na mga reasons ko, pero yung team talaga. Ano daw yung goal mo? Expansion. International expansion po talaga ako. Kasi sabi ko, Lord, parang medyo na-overcome ko na yung pagsakay ko sa aeroplano. So baka ready na ako talagang mag-fly around the world. So international expansion, syempre diamond. And hindi ko po yun magagawa without my team talaga. Kaya kapag alam nilang work mode si Mentor Rachel, hindi ko talaga sila titigilan. Mens, naghihit ako ng diamond, kailangan kita. Ganun po ako sa kanila makipag-usap ngayon. Lalo pa po ngayon na ako po ay talagang mag-move in na. Sabi ko, kailangan ko talaga ng help niyo sa mga ganito. Kasi, kunwari magpupunta po ako sa ganitong probinsya or sa ganitong bansa, kailangan ko nakasama na magmamanual, na mag-IBP, para at least may katulong ako. So, pinaprepare ko rin talaga yung mga leaders ko. Aralin mo yung manual, ikaw magtuturo niya. Yung mga ganon, pinaprepare ko talaga sila. Kasi ang declaration ko po this year ay exponential growth talaga. Yun ang declaration ko this year. And nararamdaman ko siya kasi kung gaano kalaki yung stretch mo talaga. Alam mong exponential din ang ano nun ang balik sa'yo nun. Ayun. Kaya kung makikita niyo po yung mga calendar ni Mentor Rachel, talaga naman, hindi na makatulog. Ayun po. Yun lang.